Kaugnay po ng balitang yan, ating makakausap ang head ng Baguio City Health Office na si Dr. Celia Flor Brillantes. Rise and shine, Dr. Brillantes. Si Audrey Gorseta po ito, kasama si Dayan Guerrer. Yes po, magandang umaga po, Sir Audrey at Dayan. Magandang umaga po. Okay, Doktora, kamusta na po yung trend ng diarrhea outbreak dyan sa Baguio? At nabalitaan namin na mula sa dating 500, kahapon daw po ay 4 na lamang ang merong kaso ng diarrhea dyan. Yes po. Actually talagang malaki po, significant po ang pagbaba po ng ating mga kaso mula noong January 9 po. And this time, mas madami po ang baba. Malaki po ang baba po ng mga kaso ngayong linggo na ito. Okay, so as of today po, 14 pa rin po ba yung natitirang cases po natin ng current diarrhea sa ma'am dyan po sa Baguio? Today, isa na lang po ang nakikita natin nagsi-self-report. Yesterday, ganun din po na maliit na lang po ang numero ng ating mga nagsi-self-report po sa ating sistema. Kaya ngayon po, nag-shift po tayo ngayon sa mga actual interviews po ng ating mga kaso para malaman po natin ang kanilang kalagayan ngayon at kung paano po sila. So it's an ongoing investigation since last week at kailangan po kaming makakuha po ng iba't ibang mga samples po ng ating water source. Ongoing pa rin po yan. Okay. Natukoy na po ba, ma'am, kung ano po talaga yung pinagmulan po nitong outbreak na ito? Oh yes, ma'am Dayan. The reports, nung unang report po ay ang mga kaso po natin ay nagsimula po silang magtae nung kumain po sila sa mga food establishments. Then unti-unti po nag-pile up na kaya po nung first week of January po ay talagang mataas po yung mga kaso po natin ng AGE. Very overwhelming and unusual po yung ating mga kaso until it peaked noong January 8. Kaya nga po talaga pong nag-announce po ang ating city mayor na talagang unusual event po ito at sobrang cluster ho, hindi na lang po sa mga food establishments, kundi po nakakita po tayo mga kaso, nagpukumpulan din po sa iba't ibang barangays po ng ating syudad. Okay, Doktora, ano po ba yung resulta ng naging water sampling sa mga pinagkukunan ng tubig dyan sa Baguio? Well, maliit lang naman ang porsyento na from the faucet and from the source mismo po ay nakakitaan po ng fecal contamination po. Kaya po pinasara po ni City Mayor Benji Magalong para po malinisan po ang mga truck, maayos po ang daloy po ng kanilang mga tubig sa mga pinag-deliver po nila ng tubig. Sa kasalukuyan po, Doc, ano po yung mga hakbang na isinasagawa po para tuluyang matuldukan na po itong outbreak po dyan sa Baguio po? Yes, we are about to, we hope really that we have finished interviewing itong mga cases na recent, and we're going back to some barangays and look at the other cases po na nagaling na po tayo sa hospital, then we're going to the different barangays, no, from the food establishment to the hospitals, and then andun na po tayo sa barangays para po ay makita ho natin mismo kung talaga nagka-problema din po sila sa kanilang mga kabahayan at tingnan ho natin kung anong water source ang napahanan po nila ng tubig, anong mga kinain nila, kung meron bang common na kinain, common food na kinain po nila. Just so we can really finally discount na talagang hindi po sa pagkain, kundi po sa tubig. Okay. Dok, matanong ko na rin po, kapag pong isang individual po dyan ay nagkaroon po ng gastroenteritis, normally ilang araw po yung tinatagal nung kanilang sakit sa tiyan po, Dok? Yes, kung masakit ang tiyan, kung Miss Dayan, no, depende na yan kung gaano kasakit ang tiyan. No? Kung mild lang naman, and they can stay at home mga 2 to 3 days, pero
So let's say, sobra ng sakitan siya, then nagtatae, may panghihina na po, yun ang pinaka-importante, no? Yung panghihina, kasi that's one sign of dehydration already. Kailangan ho talagang magpakonsulta, lalo-lalo na po kung sobrang panghihina, pupunta na po sila sa pinakamalapit ng hospital. Okay. Doc, kunwari na lang po may mga magre-report pa na nakararanas po sila dito pong gastroenteritis o ito pong diarrhea. Paano po sila magre-report para po ma-check po talaga natin na mawala po lahat ng cases po dyan sa Baguio, Doc? Yes po. Mas maigi po na pumunta po sila sa pinakamalapit na health center. Ang health center po ay magre-report po. At magre-report po at titingnan ho nila, gagawa ho sila ng interview sa ating mga kaso at makapagbigay po sila ng sapat na information po sa ating mga investigating team. At sana po, since medyo we are now shifting, no, yung ating self-reporting system, nag-shift na po tayo sa ating mga health center, hospitals. Sana po ay they report to the nearest health center o kung kaya magpatuloy po sila sa kanilang mga barangay officials at para naman po ay madala po sila sa pinakamalapit na health center. Panghuli na lamang po, looking forward po syempre, Doc Celia, para maiwasan po yung ganito pong kaso dahil nakaka-apekto rin po ito hindi lang po sa kalusugan, maging sa turismo po dyan sa Baguio. Ano po yung mga recommendations po ninyo para hindi po maulit yung ganito pong outbreak dyan po sa inyong lungsod po, Doc? Yes po, no, we are strictly really implementing our food handlers requirements na para po ay sila po ay they comply with our requirements, and we see our food handlers safe also to serve and to prepare food, no? So we are strictly doing that. Actually, Ms. Dayan, ongoing po ang ating mga registration po ng ating mga food handlers ngayon. Ang ating yung sinuserve po sa ating mga food establishments na service water, kailangan po talagang purified at maganda po ang filtration process. At kung hindi naman po ay bottled water munang ibigay. Ngayon po, the City Council, which I attended yesterday, is really pushing for a water safety plan para po naman po ay maging maayos din po talaga ang ating water system in preparation po sa incoming panagbenga po natin. So we are, everybody, all our stakeholders are doing their best to help in this situation para finally we can put an end to this outbreak and move on and prepare for the panagbenga. Alright, maraming salamat po, Dr. Celia Flor Villantes, ang pinuno ng Baguio City Health Office.